Magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Tuloy po tayo lahat ng ating kawitan ng Panginoon sa Panginoon. Praise the Lord. Sa bawat umalang kay ganda, simula mabuhay sa pagkakita.
Ikaw ay mamasdan, magkaitan, sa'yo ay isa. Ang puso ko'y lumapit sa'yo, nagpapakumbaba ng susumalo, maging kapatid mo. Ikaw ay mamasdan, magkaitan, sa'yo ay umiisa. Tuwing mo ang buhay ko'y muli, mahal mo parang luluhan iyong wagas na kasimbahan. Daluyan na wala hanggang mga paborito sa pagmamahal. Diyos, ngayon ay ang puso ko'y tulong sa'yo, napapakumbaba ng susumalo, maging kapatid mo. Ikaw ay mamasdan, magkaitan, sa'yo ay umiisa. Tuwing mo ang buhay ko'y muli, mahal mo parang luluhan iyong wagas na kasimbahan. Daluyan na wala hanggang mga paborito sa pagmamahal. Ikaw, Diyos, ngayon at Panginoon, maraming salamat ng Panginoon sa gabi ito, Panginoon. Na muli narito kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, na nagpapakumbaba at susumamo sa iyong harapan, Panginoon. Dinadakilangan namin, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, na ikaw lang ang papurihan, Panginoon, pasalamatan, sapagkat ikay napakabuti, Panginoon. Sa pumuli ko, hindi ka nagkukulang. Sa araw-araw na sinakasama mo kami, Panginoon, sa patatigit ng iyong biyaya, Panginoon, wala kang katulad, Lord. Sa gabi ito, ito po ang isang dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabi ito. Sabay-sabay po natin basahin ang buhay at banal na salita ng Diyos mula
mula sa Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Puri po ang pagkabasa ng buhay at banal na salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Na-bless po ba tayo sa ating awitan at tugtugan ngayong gabi? Amen. Amen po. Sa gabi na ito, marami nang makakarinig sa atin ng verse na ito. Kumbaga sa awitin, sabi nila, gasgas na yung tugtugin. Pero sa atin, hindi ito nagagasgas, ano? Amen. Marahil naririnig natin ito sa mga pastor, sa mga prayer meeting, ultimo sa radyo. Marami na tayong napapakinggan na nagbibitaw ng Bible verse na ito. Sa totoo lamang po, itong Bible verse na ito is siya yung puso ng Biblia. Ito mismo ang nagpapaliwanag kung paano tayo minamahal ng Diyos at kung bakit niya ginagawa yung mga bagay at mga kabutihan niya sa buhay natin. Yes. Ngayong gabi, ating tatalakayin na gano'n ba tayo minamahal ng ating Panginoong Yesus? Paano niya ba tayo minahal at sa papaanong paraan? Ang title po natin ngayong gabi ay Immeasurable Love and Unending Life. Kung titignan po natin yung title, Immeasurable. Sa Tagalog, hindi masukat na pag-ibig ng Diyos sa atin. At unending life. Ibig sabihin, yung pagmamahal niya is may bunga at resulta para sa ating lahat na nandito. Ano po? Ngayon, tanongin natin yung sarili natin or tatanungin ko po kayo bilang tao or kapwa mananampalataya, paano nga ba tayo nagmamahal? Paano natin pinaparamdam yung pagmamahal natin? Ito ba'y sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo, pagpapakita ng pag-aalaga, o di naman kaya sa pagbibigay ng oras? Sa atin po kasi, sa mundo natin, maraming paraan, maraming ways na pwede natin gamitin para ma-express yung love natin para sa iba. Ganun din po yung ating Panginoon. Kung ano man yung pinapakita natin o pagpaparamdam natin ng pagmamahal sa iba, higit pa yung ginagawa niya para sa atin. Ngayon, tatalakayin po natin yung John 3:16. Ang panimula po nito ay, nagsimula po ito sa pagbisita ni Nicodemo. Si Nicodemo po ay kilalang leader ng mga Pariseo. Actually, guro po siya. Ngayon, lumilitaw sa gitna ng pakikipag-usap ni Jesus kay Nicodemo, isang leader ng relihiyon na lihim na bumibisita kay Jesus sa gabi. Nakumakatawan sa isang naghahanap ng pusong interesado tungkol sa banal na misyon ni Jesus. Ngayon po, yung mga Pariseo, sa aklat po ni Juan Ngayon si Juan, nandun na siya, isinugo na siya ng Panginoon, Juan Bautista po Isinugo na siya ng Panginoon upang magpatotoo na si Jesus ay Diyos at siya na yung pinadala ng Diyos Ama. Ngayon yung mga Pariseo na to at yung mga nakapaligid dito, kahit na nakikita na yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus, yung lahat ng kamanghamanghang bagay sa kapaligiran nito,
para pa rin silang nagdadalawang isip. Hindi pa rin sila naniniwala. Ilang beses nga nila sinabi na si Juan Bautista, ikaw ba yung sugo? Ilang beses din inulit ni Juan Bautista na hindi ako ang sugo. Ako lamang ang nagpapakilala sa sugo. Ngayon, ang sabi niya, ang susunod na dadating, ang kasunod kong darating, ay siya ang sugo ng ating Diyos Ama. Ngayon itong si Nicodemo, para siyang nagiging curious na siya ba talaga yung Panginoon? Ngayon hindi siya nakapagpigil. At pinuntahan niya talaga yung ating Panginoon. Binisita niya lihim. Kasi guro siya eh. Bumisita siya isang gabi. Kung babasahin natin ang John chapter 3, nakikita natin ang pagtatanong ni Nicodemo sa ating Panginoon sa lahat ng kamanghamanghang bagay na mula sa ating Panginoon. Na tila ba hindi nila naiintindihan? Na tila ba hindi nila naiintindihan? Na kung mababasa natin yung unahan doon, yung unang milagro na ginawa ng ating Panginoon Jesus sa isang kasalan na naubusan ng alak, pero yung banga-bangang nandoon na akala nila'y tubig is ginawa ng ating Panginoong Jesus. Subalit, hindi pa rin sila nasasapatan na yun ay Panginoon na po natin. Ano po? Dito rin nagkaroon ng pag-uusap at ipinaliwanag ng Panginoon na kailangan tayo ay maipanganak muli sa pamamagitan ng Espiritu. Yun po yung pagiging born again. Sabi nga guru siya no? Pero sabi niya, paano ko ipapanganak? Ibig sabihin ba, matanda na ako, tapos isisilang muli ako? Hindi ganun yun, hindi ibig sabihin. Sabi, ang pinanganak sa Espiritu at tubig ay hindi makakilala ng hari. Ang pinanganak sa sa tubig at tapos ang ipinanganak sa Espiritu at sa Espiritu ay siyang kikilala ng maghahari sa ating buong sanlibutan. Ayun po sabi ni Jesus, guro ka pa naman, pero bakit hindi mo nalalaman? Amin niyang gano'n, ano? Sabi niya, kaya nung time na yon, para silang nagdedebate ng ating Panginoon. Na kasi yung ating Panginoon, syempre ang ating Panginoon gumagamit ng mga matalinhaga. No? Na kung hindi mo talaga pagbubulay-bulayan at uulit-ulitin, hindi mo talaga mauunawaan. Nung inaaral ko po tong verse na to, no, kung i-memorize natin, John 3:16, sapagkat, di ba, paulit-ulit, ala natin, napakadali. Kala natin, ayun lang yun, napakaisi lang naman yan, madali. Pero kapag binasa mo ang chapter 3 sa aklat ng Juan, talagang mamamangha at uulit-ulitin mo yung mga mensahe at kwento mula sa aklat ng Juan. Tunay nga, hindi mo mababasa sa sarili mong kakayanan o sa isang beses ang mensahe mula sa Panginoon kung hindi mo ito pagbubulay-bulayan. Salamat kasi sabi nga, ilang gabi ko nang naririnig na maswerte tayong mga Kristiyano kasi may gift o talent na tayong binigay ng Panginoon kumpara sa mga hindi nananampalataya. Sabi nga, mayaman ka nga, hindi mo naman naiintindihan yung Bible. Diba no? Pero tayo, mapalad tayo kasi kaya nating ipagmalaki yung mensahe na nagmumula sa ating Panginoon. Sa part din na ito, nabasa ko din yung mula sa tansong ahas at saka kay Moises. Na nung panahon na ito, ang mga Israelita ay matitigas ang ulo at hindi sumusunod sa ating Panginoon. Anong ginawa ng ating Panginoon? Binigyan sila ng salot. Yung mga ahas, nagpadala ang Panginoon ng ahas sa kanila. Ngayon, yung mga Israelita na to natakot. Siyempre, ikaw ba naman, tuklawin ka ng ahas? Hindi ka matatakot. Tayo may isang pirasong ahas lang, takot na eh.
Pero yun, napakarami, talagang tinutuklaw sila. Kumbaga parang yun, ginawang lesson ng ating Panginoon. Ngayon sabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas, ilagay mo siya sa pamustihan at itaas mo. Yung tungkod na may tansong ahas. Inahalimbawa ng ating Panginoon ang kanyang sarili dun sa tansong ahas. Nasabi ni Moises, kung sino man ang titingin dun sa tansong ahas na iyon, ay gagaling at makakalaya mula sa kasalanan. Kaya ginumpara to ng ating Panginoon sa kanyang sarili kasi tayo bilang Kristiyano at mananampalataya, kapag ang ating Panginoon, hindi man natin siya nakikita, pero nararanasan natin ang pag-ibig niya at mga kabutihang ginagawa natin niya sa atin, makukuha natin manampalataya. Di ba po? Ngayon, may 4 na puntos po na binibigay mula sa verse na ito. Una, for God so loved the world. For God so loved the world, ano po? Ano po kayang naisip natin? Mahal lamang ba ako ng Panginoon? Mahal lamang ba siya ng Panginoon? Ano po? Di ba po? Sabi, for God so loved the world, ang buong mundo. Napakalawak ng saklaw ng pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi naman sinabing Israel lang, hindi naman sinabing Judah lang, ano po? Sabi po, ang unang bagay na gusto kong mapansin mo mula sa 1:3, Kabanata 16, ay ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos. At makikita mo na napakalawak talaga ng saklaw. Sinabi ni Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang Diyos ay hindi lamang nagmamahal ng isang pangkat ng mga tao. Halimbawa tayo Pilipino, tayo lang ba yung mahal ng Diyos? Kung tayo ba'y Kristiyano, tayo lang ba yung mahal ng Diyos? Dito, sa salita na ito, pinapakita dito, walang pinipili ang Diyos sa pagmamahal niya. Mananampalataya ka o hindi, mahal ka ng ating Panginoon. Hindi niya mahal ang isang partikular na bansa o lahi. Ang Diyos ay isang malaking Diyos. At mayroon siyang napakalaking pag-ibig. Ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos ay sumasaklaw sa buong mundo. Bawat bansa, tribo, wika at mga tao. Wala pong pinipili ang Panginoon sa pagmamahal niya. Matuwid ka man o hindi, mahal ka ng ating Panginoon. Mayaman ka o hindi, mahal ka ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, huwag mong sabihin na nagkasala ako. Hindi na ako mahal ng Panginoon. Hindi mo nararamdaman ang Panginoon sa iyong buhay, hindi ka na niya mahal. At sabi kagabi, kung hindi mo nararamdaman ang Panginoon sa iyong buhay, ay malayo na siya sa iyo. Isipin natin na lagi siyang nasa tabi lamang natin at lagi niya tayo minamahal. Ngayon ating mga kapatid, maging reminder ito o paalala sa ating araw-araw na ang Diyos walang pinipili sa pagmamahal niya. Lahat binibigay niya ito sa mga tao. Mababa ka man o mataas ka sa lipunan, makasalanan ka man o hindi, mahal ka ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot na ilayo yung ating sarili sa Panginoon na paulit-ulit na lang yung problema. Paulit-ulit na lang yung pagsubok. Nandiyan pa ba yung Panginoon? Di ba sabi nga, God is always with us. Yung Emmanuel, Simula ng unang simbang gabi, patuloy na binibigay sa atin ang mensahe kung paano tayo minamahal ng Panginoon at kung ano yung pinakamagandang regalo niya sa atin. Doon sa sinabi ko kanina na paano ba tayo nagmamahal? Di ba yung sense ng bawat sentence na yun? 3 sentence yung ginamit ko, pero yung diwa nun, iisa lang. Yung pagbibigay. Di ba po? Na pagtanto ko, akala ko yung Pasko
Literal lang na kaya tinawag na Pasko, diwa ng pagmamahal at pagbibigayan is nakakatanggap ka every year ng regalo, nagbibigay ka every year ng regalo. Meron din palang biblical explanation kung bakit tinawag na ang Pasko ay diwa ng pagmamahal at pagbibigayan. Gaya ng unang binanggit ko na kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon. Ngayon, sa pagmamahal na ito, ano nga bang naging bunga para sa atin? O ano bang binigay niya para sa atin mula sa pagmamahal niya? Dadako po tayo sa pangalawang puntos. The gift, yung regalo. Sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Ano po yung binigay niya? Bugtong na anak po, ano? Material po ba to? Tayo, pag binigyan po tayo ng cellphone, tuwan-tuwa na tayo eh. Pag meron tayong blue bills, tuwan-tuwa na tayo eh, di ba po? What more pa yung sinasabi dito na binigay niya yung anak niya para sa atin? Sa mga hindi mananampalataya, parang walang saysay yung verse na ito. Kasi hindi nila nauunawaan. Hindi talaga nila nalaman kung ano yung binigay ng Diyos para sa atin. Material na bagay lang ba yung kailangan natin sa buhay? Bago pa tayo nabuhay sa mundong ibabaw, binigyan na tayo ng ating Diyos Ama ng higit na regalo at pinakamainam na regalo ng ating buhay. Yun ay ang kanyang bugtong na anak. Ginagawang halimbawa dito, yung kwento ni Moises at ni Isaac at saka ni Sarah. Di ba po si Isaac is matanda na. Tapos si Sarah is akala is baog. Kasi nga tagal nilang hindi magkaanak. Ngayon nung nagbuntis si Sarah, binigay sa kanila ng Panginoon yung kanilang anak. Dumating yung time na familiar din tayo sa kwento na galing sa Genesis chapter 22 verse 2 na si Isaac, inutusan siya ng ating Panginoon na isakripisyo ang kanyang anak. Sinasabi doon, isama mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, na iyong minamahal, si Isaac, at pumunta ka sa rehiyon ng Moria. Ihandog mo siya roon bilang handog na susunugin sa isa sa mga bundok na sasabihin ko sa iyo. Sinabi niya ba yun kay Sarah? Di ba hindi? Siya lang po yung nakakaalam nun. Tayo po, pagka meron kang isang anak na tagal-tagal mo nang hinintay, paano po tayo tutugon pag ganun po yung inutos sa atin ng ating Panginoon? Mag-i-yes po ba tayo? Pero si Isaac, nakakatawa kasi buong loob, lakas loob niya, dinala yung anak niya. Nagtataka yung anak niya na, saan tayo pupunta? Di ba po? Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin doon? Pero ito pala, tinetesting ng ating Panginoon kung paano sinusubukan lamang ng Diyos si Abraham, kaya pinigilan niya ito bago niya pinatay si Isaac. Pero nangyari ba yung pagpatay? Hindi po. Ngunit, ang kutsilyo ay nakataas na. Aangay niya ng sasaksakin ng kanyang anak. Si Abraham ay pinigilan ng ating Panginoon. Ano po yung pinalit doon sa anak? Di ba yung tupa, yung lamb, biglang ang Diyos Ama natin, yun yung resulta ng pagmamahal niya sa atin, na binibigay niya ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kung tutusin yung binigay niya sa ating regalo is banal, perfecto, walang kapintasan. Pero tayo, makasalanan, na dapat tayo ang magsasakripisyo
sa lahat ng ating kasalanan, pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang magsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Di ba, gaano pinapakita ng ating Panginoon yung pagmamahal niya sa atin? Na yung anak mo ibibigay, tayo nga mismo Kapag tayo tinutusan ng ganun, hindi natin di ba kaya. Pero yung Diyos Ama natin, ganun niya pinaramdam yung pagmamahal niya sa atin. Na yung anak niya mismo, binigay niya para magsakripisyo para sa atin. Napakabuti ng Diyos, Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Ako lagi ko pong patotoo na ang Diyos, maraming kamangha-manghang ginagawa sa ating buhay. Marahil maliit man ito o malaking bagay, maliit na bagay man ito sa atin. Kapag ito na naranasan natin o nasaksihan natin, talagang mamamangha tayo na kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon. Ngayon po, pagkatapos ay yung pong story ng Genesis sa lumang tipan po. Pagkatapos ay pumunta tayo sa bagong tipan. Nalalaman natin na ang Diyos ay may anak. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Sinasabi ng 1:3-16 na siya ang isa at bugtong na anak ng Diyos. Maaaring pamilyar ka sa naunang pagsasalin, pero kung pagka po pinag-aaralan po natin yung King James Version, nagsasabing bugtong na anak ng Diyos, only begotten Son. Ang salitang isinaling bugtong na anak ay isang salita na nangangahulugang iisa. Meron po, pagka po sinabing iisa, may katulad. Wala po. Nag-iisa lamang siya. At siya lang yung nakagawa ng bagay na yun. Wala kahit sinong makakatumbas o makakagawa ng bagay na yun na ginawa ng ating Panginoon para sa ating buhay. Di ba po, kapag Holy Week, may nagpapapako sa krus. May nagpipinitensya. Ano po kayang purpose nila, no? Bakit po kaya ginagawa nila yun? Maaari sa mga Katoliko is tradisyon. Tradisyon o paniniwala. Pero sa tingin niyo po ba, kalugod-lugod yun sa mata ng ating Panginoon? Hindi po, di ba? Kasi yung ating Panginoon lang, siya lang yung nagpakasakit. Dugo at laman ang inialay niya sa krus ng Kalbaryo. Bakit mo kailangan gayahin? Bakit parang tinutumbasan mo ba yung ginawa niya? Anong maisusukli mo kung gagawin mo yung mga bagay na yun? Di ba wala po? Malilinis ka ba sa kasalanan mo? Hindi Kasi pagkatapos, hindi natin natitiyak yung mga tao na gumagawa na yun. Kung talagang devoted sila sa tradisyon na ginagawa nila. Baka naman mamaya, nagpapako ka sa krus, nagpinitensya ka, pero mamaya nakikita ka sa kanto, umiinom ka na. Diba? Mas lalong nagdudulot ito ng sakit sa ating Panginoon at hindi kaluguran para sa Kanya. Kaya tayo po, huwag natin isipin na makasalanan ako. Maaaring tayo nagkakasala ng paulit-ulit. Pero lagi natin isipin na nandiyan ang ating Panginoon mula pa nung umpisa hanggang ngayon na siyang nagsasakripisyo para sa atin. Siyempre tayo Christian, hindi naman tayo perfecto hindi naman kung born again ka, hindi ka na magkakasala. Pero, nandiyan ang ating Panginoon na handang yumakap, umabot sa atin so tuwing tayo magkakasala. Ang dapat lang natin gawin is humingi ng tawad, magsisi sa kasalanan, at nariyan siya para akuin tayo, yakapin ulit tayo na, anak, hindi naman ko nagkasala ka, nakalimutan na kita. Nandito pa rin ako na handang umakay sa'yo kung kinakailangan mo, di ba po?
Marami po tayong mga kapatiran na nagpapatotoo na ngayon ginagamit na po sila ng Panginoon at nasaksihan po natin yung dating buhay nila. Pero bakit hanggang ngayon nakatayo pa rin sila? Kasi alam nila na laging nandyan ang Panginoon na handang magpatawad para sa atin. Ang kailangan lang natin gawin is yung lumapit. Ako po minsan, kasi sabi ko, magpapasaglit ako kay Lord. Gagawin ko yung will niya. Magiging tapat na tagasunod ako. Pero syempre, bilang isang ina na may 3 anak na napakabubuti, sa kabaligtaran, minsan ako may nakausap na kapatiran namin. Sabi ko, Nay, bakit ganoon? Akala ko ang perfect. Hindi ko naman tinataas yung sarili ko na perfect. Akala ko lang na tamang nakakasunod na ako sa Panginoon. Pero nagkakaroon ako ng guilt sa sarili ko na kapag ako'y nakakagawa ng ating pagkakamali. Bakit kamo? Yung Holy Spirit sumasama sa atin. Meron na tayong conviction. Ano po? Kaya sa gabi na ito, isipin natin na kapag tayo nagkasala, huwag natin ilayo yung Panginoon sa ating mga buhay. Paulit-ulit kagabi na ang sarap pakinggan na laging nandiyan ang Panginoon na sumasama sa atin. Laging isipin natin yung sakripisyo at pagmamahal niya na ginawa niya para sa atin upang malinis tayo sa ating kasalanan. Ano ba ang dapat natin gawin? O na po magkasala? Hindi naman po maiiwasan yun kasi hindi tayo perfect. Lagi lamang po tayong lumapit at tumawag sa ating Panginoon at tanda niya tayong palaging linisin sa ating mga kasalanan. Kami pong mga leaders dito, halimbawa ko lang po syempre, alam namin na nakakagawa kami ng mga mali. Hindi man namin ito sinasadya. Pero ang lagi namin dalangin, Lord, patuloy mong siyasatin yung puso na meron kami. Alam namin na ako, ikaw, alam namin hindi kami karapat-dapat. Pero sa mga pagkakataon na to, Lord, gawin mo kami karapat-dapat. Na ako nga hindi ko akalain na makakapagayag din ako ng mensahe ng ating Panginoon. Kasi, alam ko na kahit nakakagawa ako ng kasalanan, kapag ako humingi ng kapatawaran, handa niya akong patawarin. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon. Kasi isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak upang tayo itubusin sa ating pagkakasala. Sabi po sa point number 3, sabi po, ngunit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaisa-isang anak. Iyan ay kahanga-hanga, magiging isang bagay kung ang mundo ay karapat-dapat sa gayong sakripisyo. Ngunit tayo ay hindi. Tayong lahat ay makasalanan na naghimagsik laban sa Diyos at sa kanyang mga daan. Gayunpaman, ibinigay pa rin ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Ipinadala niya ang kanyang anak sa mundo bilang isang maliit na sanggol sa Bethlehem. Kung titignan niyo, maliit na sanggol sa Bethlehem na mula sa sabsaban. Sabi ko, yung sabsaban, marumi. Marami pong kapahamakan ang pwedeng magdulot sa ating Panginoon upang hindi siya magpatuloy sa kanyang buhay. Pero kung titignan niyo yung maliit na sanggol na yun, yung pala yung magbibigay ng sakripisyo at magtutubos sa ating mga kasalanan. At ibinigay niya ang kanyang anak bilang sakripisyo para sa kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Lagi po nating tanawin sa ating mga isipan na hindi ko makasalanan, ang ating Diyos Amay pinagdamot ang kanyang anak. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ng buong buo ang kanyang kaisa-isang anak upang sagipin tayo sa ating mga kasalanan.
Sabi sa number 3, the condition or belief. Yung kondisyon ng pagbibigay ng kanyang, napapansin po natin yung bawat sentence sa John 3:16, mula sa pagmamahal, na ang bunga ng pagmamahal ay pagbigay niya ng kanyang kaisa-isang anak sabi niya, ang lagay ba, ganun-ganun na lang. Binigay ko yung anak ko, hindi niya naman sinasabing kapalit Desisyon natin yon sa buhay natin kung paano natin ibibigay yung pananampalataya natin sa Kanya. Pero tayo, bilang parang may utang na loob, di ba po? Ganun pag binibigyan kita, kailangan may ibalik ka sa akin. Pero ang Panginoon, hindi ganun. Nasa sarili natin kung tayo magdidesisyon na manampalataya sa Kanya. Sabi po, kung lagi natin iisipin na binigay niya sa atin yung bugtong niyang anak, dapat po daw tayo'y sumunod, manampalataya at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Sabi nga po, sigurado na sa lahat ng kamanghamanghang bagay na ginagawa niya para sa atin. Kahit na mula sa Bible, tayo ay mahihikayat na manampalataya sa Kanya. Maniwala na siya ang Diyos at maging patotoo sa lahat ng magagandang ginagawa niya sa ating buhay. Nang sa gayon ay patuloy ang panghihikayat nito sa iba na manampalataya din tulad natin. Ang hinihiling lang daw po ng ating Diyos Ama sa pagbibigay niya ng kanyang kaisa-isang anak ay yung sumampalataya tayo sa isinugo niyang anak at tanggapin sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi pa po ba pruweba yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para tayo manampalataya? Minsan, kailangan ba magmilagro muna yung Panginoon sa ating buhay bago tayo manampalataya? Ganun di ba? Oo. Sabi, Lord, pakita mo muna sa akin yung magiging resulta bago ako sumunod sa iyo. Pero mga kapatiran, bago pa man, meron ang bagay na pinakita ng Diyos sa atin upang maging dahilan para tayo'y manampalataya. Ano po yun? Yung pagmamahal niya at pagbibigay niya sa kaisa-isa niyang anak. Di ba ganito po? Dun sa unang puntos, lahat kasali. Walang pinili. Sa pangalawang puntos, ganun din po. Lahat pinili. Walang kasali. Walang hindi kasali. Pero dito, pansinin niyo po dito sa pangatlong puntos, kung sino ang manampalataya. Whosoever believes in me. Ibig sabihin, tinatawag po ito para sa lahat. Pero ikaw sa sarili mo, ikaw mismo ang magdidesisyon kung ngayon mismo mananampalataya ka sa ating Panginoon. Sabi nila, may narinig ako, turuan niyo kasi sila. Ipaliwanag niyo kasi sa kanila. Natural sa ating magpaliwanag, natural sa ating mangaral. Pero ang pagkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, ito ay isang desisyon na gagawin mo para sa sarili mo lamang. Hindi yung mananampalataya ka kasi may kaibigan kang umaaya sa'yo. Yun yung narinig ko ng isang gabi sa kwentuhan Bakit ang konti nyo? Bakit? Kasi sa amin marami Turuan nyo sila na hindi po natin pwedeng manduhan. Hindi natin pwedeng i-command ang bawat makakaharap natin, lalo na ang unbeliever. Kasi yung unbeliever, hindi malawak yung pangunawa niyan Minsan, may konting salita lang tayong binibitawan, na-o-offend na sila. Tayo, ang kailangan lang natin gawin bilang members, bilang mga Kristiyano, mananampalataya, lalo na yung mga leaders, kailangan lamang po natin mag-guide, maging ilaw, marinig mula sa atin yung mga salita, marinig mula sa atin yung mga patotoo para makahikayat tayo ng iba
Di ba po Hindi po natin sila pwedeng utusan. Meron po akong isang halimbawa Yung kapatid ko po, natakbo siya sa ospital. Sabi niya, ate kami meron dito magpe-pray over, kailangan naka-video call pa. Parang hindi lang daw ng isang kapatid ko yung nag-volunteer. Bakit naman sinabi? Kasi pagkatapos niyang ipag-pray yung kapatid namin bunso, sabi sa kanya, iwanan mo na yung mga makasalanang gawa. Ay, ganun. Magbago ka na. Sabi ko, bakit ganun? Hindi natin pwedeng i-command ang isang tao para sa ganung bagay. Kasi yung pag-commit mo, yung pananampalataya mo, ay sarili mong desisyon. Ang sabi ng kapatid ko, bakit ganun? Hindi naman po sa tinataas ko yung simbahan natin o yung sarili ko, bigla ko lang nasabi na yung gaya natin na nakakakilala sa ating Panginoon, kailangan lang natin muna sila akayin bilang, uy, sama ka sa simbahan. Hindi naman natin pwedeng sabihin, sama ka sa simbahan para magbago ka. Dapat po ba ganun? Makakahikayat po ba tayo pagka ganun? Baka sabihin pa parang pinapaliwanag natin na makasalanan sila. Hindi po talaga dapat ganun. Sama ka sa church, attend ka muna. Masaya doon. Diba? Pahapyaw-pyaw lang. Hanggang sa once na umattend sila ng isang service. Doon mo kasi ako, isang katotoo ko to sa JRM. Actually, marami na akong katotoo Kasi, kung wala akong katotoo, wala po ako rito sa harap niyo ngayon na nagbibigay mensahe sa inyo. Nung unang tungtong ng pa ako sa JRM, naramdaman ko agad yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Nang pagpasok ko rito, paglabas ko, nagbigay ng kagaanan sa akin. Ngayon, susunod na araw, syempre, hindi pa naman tayo totally malalim Susunod na araw, magdadahilan ako. Sabihin ko, may sakit yung anak ko. Di ba po? Pero, ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay. Meron siyang ginagamit na tao, instrumento o paraan para mahikayat tayo. Ngayon sabi ni Ate Peli, Ate Peli, may mga bata ako, walang mga damit. Sabi niya, sige kahit anong bihis lang, aantayin ka namin dito. Hindi talaga nila ako tinatanan hanggat hindi ako sama-sama. Ngayon habang may awitan, may tutugan, may panalangin, unti-unti ko talaga nararamdaman ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. Di ba po Kaya doon mo mararamdaman kung ikaw ba magpapatuloy ka sa pananampalataya mo o hindi. Kasi kung wala lang, hindi ka naman babalik at babalik dito Sa isang fast food ba, kapag hindi masarap, babalik-balikan niyo ba? Kapag walang naiwan na pinaka-trademark, o palatandaan sa inyo na, ay masarap yun. Babalik-balikan ba natin? Pero sa JRM, dito ko naranasan kung paano ako binago ng ating Panginoon. At kung paano siya patuloy na kumikilos sa ating buhay. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Na, isa pa, nakapangikayat sa akin. Sabi ni Ate Rosel, sali po kayong mag-singer, dancer, may SS dito, may Philip. Ako naman, patola. Sabi ko, wait, may SS, may... Anong feeling? Sabi ko, anong feeling? Sabi ko, ang galing. Kumakanta sila, yung mga banda, may scholar. Siyempre ako, patola. Ngayon, siguro talaga kumikilos yung Panginoon sa buhay ko pagkakataon. One time, tuloy-tuloy na, uy, kumakanta kaya ka ganito, ganyan, kahit hindi. Ako naman, hanggang ngayon, ang sabi ko sa sarili ko, pag may oportunidad na binibigay sa akin ng Panginoon, ikagrab ko. Hindi pa ako ngayon natuto na ako na. Pero simula pa rin, sabi, kanta ka. Ewan ko kung pagka-plastic lang ba yun,
Madagdagan lang ano. Oo, so yun nga ano, siguro, sabi, itong babae na to, binibiro lang, pumato na. Diba no? Kaya sabi ko, ayun, ganun sa training nila ako, wala na sila nagawa, lakas ang loob ko. Sabi ko sa M2, ako si Camille, hindi ako makakanta, pero meron na akong kapal na mukha. Pero hindi. Ganun kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Step by step. Hindi siya biglaan. Kaya natutuwa ako kasi kung paano, ang sarap balikan na kung paano ako nagsimula na isang member lang. Isang nakaupo lang dyan na nakikiawit lang, pero ngayon parte na tayo ng ating bahay, panang-bahay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga simpleng bagay na nangyayari mismo sa ating buhay, makakahikayat tayo ng unbeliever. Yung mga hindi sumasampalataya. Hindi man ganun tayo perfecto, pero yung makita nila na kung paano kumikilos at binago ka ng Panginoon, isang bagay na yun na makita nila, ay, parang gusto ko rin maranasan yung nararanasan niya. Ngayon, wag tayo paalala sa atin na wag tayong mamilit sa isang tao na sumampalataya agad. Kasi hindi naman ganun kadali yun eh. Ito ay isang desisyon para sumampalataya tayo at magpatuloy ang pagpaparanas ng pagmamahal at pagbibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi sa number 3, nagmahal, nagmahal, nagbigay, ngayon tayo inuutusan na sumampalataya. Ngayon sa point number 4, the promise. Shall not perish, but have eternal life. Dito po, may good news at bad news. Ano pong gusto niyong mauna? Bad news muna, no? Hindi, wag yun kasi, tama, bad news. Yung bad news dito, kapag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon, hindi tayo nanampalataya, saan po tayo pupunta? Sa gagat-nagatang hindi natin siya makakapiling. Kung ano yung good news, siyang kabaliktaran ng bad news. Kaya nga bad eh. Siyempre, kabaliktaran ng good, ano po? Malalayo sa ating piling ang ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng distansya. Pero sabi dito, shall not perish, but have eternal life. Kung sino daw po, sabi sa good news, tapos na tayo sa bad news, alam naman po natin kung saan tayo pupunta kapag tayo hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Gusto ba natin sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, maiwan tayo? Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, hinihikayat na namin po kayo na samahan niyo po kami. Hindi naman po para sa sarili lamang po namin yung kaligtasan. Para sa lahat po. Sabi po sa good news, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay magbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin at kasiguraduhan na ang sino manampalataya sa Kanya ay makakamit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Di ba po? Yung pagmamahal niya, nagkaroon ng regalo. Yung sabi kaninang the gift, yung bugtong na anak. Yung ending ng phrases na to, or yung sentence na to, or yung verse na ito, regalo pa rin galing sa Panginoon. Ano po yun? Yung buhay na walang hanggan. Ito po kasing tinatayuan natin ngayong mga oras na to, pansamantalang tirahan lamang po natin ang mga ito. Darating ang oras na makakasama natin ang Panginoon, wala nang problema. Puro na lang saya. Kayo po, ano pong pipiliin nyo sa mga oras na to? Siyempre, dun tayo sa masaya. Ayaw
natin ng puro problema, di ba po? Gusto ba natin maiwan dito sa mundo na puro masasamang, hindi naman sinasabing puro masasamang gawa, pero lamang ang masasamang gawa at makamundong gawa na alam naman natin na hindi nagdudulot ng kagandahan sa ating buhay. Nandyan yung tukso. Nandyan yung mga bagay na pwede natin gawin para mahulog tayo sa kasalanan. Kaya bakit gusto natin manatili dito? Ano po? Yan sabi, ang ating Panginoon tapat sa kanyang mga pangako. Yung pangako niya dito yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto ba natin mga kapatid, tayo lang naririto, ilan lang ang naririto ang makasama natin? Di ba hindi? Kaya dapat patuloy tayong manghikayat ng mga kapwa mananampalataya. Ang babala, espiritual na kamatayan, walang hanggang paghiwalay ang bunga ng kasalanan. Mula sa Genesis kay Eva at Adan, naparanas na ng Diyos kung paano yung mahiwalay sa piling niya. Ganun din po ba yung gusto natin mangyari? Pero ang Diyos, kahit na ganun yung ginawa ng kanyang anak na si Eva at Adan, mahal niya pa rin yun. Bilang application po, paano natin sinasabuhay ang pagmamahal at pananampalataya natin sa araw-araw? Sabi po dito, show love to others as God loved us. Ipakita daw natin yung pagmamahal na kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon. Be kind, be forgiving, and compassionate in your relationship. Give generously, not just material gifts. Hindi daw po sa lahat ng pagbibigay ay ang napag-uusapan ay material na bagay. Share your time, attention, and support with those in need. Tulungan natin yung kapwa po natin. Alam natin kung sino po yung kapwa natin na nangangailangan ng mga ganitong suporta. Live with faith and trust in God. Mamuhay sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Make decisions that reflect your belief in Him, even in challenges. Makita daw po sa ating yung pananampalataya kahit na sa oras ng mga pagsubok. Baka tayo nananampalataya na kapag pinagpapala tayo. Pero kapag sinusubok na tayo, nanghihina, tandaan po natin, kapag tayo mahina, doon mas lalong kumikilos ang ating Panginoon. Spread hope and encouragement. Palawakin natin yung pag-asa na nararanasan natin sa lahat. Patuloy tayong manghikayat ng manghikayat, ipalaganap natin ang salita ng ating Panginoon. You can praise it like this when chanting. God's love is not just something we receive. Yung pagmamahal daw ng ating Panginoon ay hindi lang basta natin natanggap. It's something we live out. Kailangan daw yung pagmamahal na gaya sa Panginoon, sinasabuhay po natin. Every day, we can express this with hope. Tayo na kumilala sa Panginoon. Sino pong tinutukoy dito? Tayo po. Sa ating magsimula ang pagbibigay ng pag-asa para sa iba. Ibahagi ang mensahe ng kaligtasan na narinig natin sa gabi na ito. Bilang konklusyon, sa 1:3:16, sabi po, sa conclusion, nag-aalok ng kaligtasan at buhay na walang hanggan bilang isang libreng regalo, wala pong bayan, na magagamit ng lahat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, ang pinakahuling pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po, God's amazing love is the greatest gift, an everyday Christmas gift, available as now. Sabi po, araw-araw Pasko, sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Sige po, tayo po yung magsitayong lahat.
Awitin po natin yung maghari ka. Patuloy na tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang ating Diyos na tagapagligtas. Yes, O God, hallelujah, Jesus. Inaamin ko ang aking mga kasalanan at kawalan ng kakayanan, iligtas ang aking sarili. Pinipili kong maniwala sa iyo, aming Panginoong Hesus, na ikaw ay dumating upang iligtas ang mundo, hindi ito upang hatulan. Tinatanggap namin ngayon ang iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa aking kapatawaran at buhay na walang hanggan. Patuloy mo po akong turuan, panghawakan ang pagmamahal mo at isabuhay ito. Turuan mo rin po kami matutunan na maibahagi namin sa iba ang pagmamahal na nagmumula sa iyo, aming Ama, upang magkaroon din sila ng pag-asa na nagmumula sa iyo, Ama. Salamat sa mensahe mo. Dalangin po namin na kaming nakarinig na mensahe mo sa gabing ito ay patuloy na bigyan mo po ng
ng loob upang huwag magkaroon ng hiya at takot, upang maibahagi namin sa iba ang mensahe mo ng kaligtasan. Patuloy na ikaw ang magliwanag at makita ka sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. Salamat, Ama. Ibinabalik po namin ang papuri at pasalamat at tanging pagsamba sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo muna po ang lahat at darako na po tayo sa pagkakaloob. Manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy po kaming dumadako para po sa aming opening ngayong gabi. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po yung mag-bless sa mga anak mo, na patuloy po na nagtatapat at nagtitiwala sa iyong kahabagan at kapangyarihan na ikaw po, Lord, na mag-bless sa bawat isa sa amin. Na patuloy na naniniwala na may Diyos na provider, na nagmamahal at hindi pabayang Ama sa aming mga anak niya. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga hanap buhay, ang mga tatay na patuloy na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya, ang mga ina na naghahanap buhay rin, Lord, para meron din ma-provide sa kanilang pamilya. I pray, God, na ikaw yung patuloy na magbigay ng kalakasan at magbabalik ng kalakasan sa bawat miyembro na nagpapagal para sa buong linggo ng paghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Yung pag-iingat, O God, ay patuloy niyong ibuhos sa aming mga tahanan, lalo-lalo na sa mga anak mo, Lord, na naniniwala sa iyo, nananampalataya sa iyo, Panginoon, na ikaw yung magpuprovide ng aming pangangailangan sa araw-araw. At panatilihin niyo po kaming ligtas, Panginoon, saan man po kami dadako, Panginoon, lalo-lalo na ang mga ama ng tahanan at ina ng tahanan na nagsisipaghanap buhay para sa pamilya nila, O God. Kaya Lord, sa gabi na to, pagpalain niyo ang mga anak mo na mag-o-open ngayong gabi. Ikaw ang magpala sa kanila. Ibalik niyo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Salamat po, Ama, sa iyo po yung pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na. Amen. Hallelujah. Inaanyahan ko lahat ng tayo sa tayo. Praise God. Sama natin ang awitan natin, Panginoon. Tayo
meron lang pong announcement para po sa darating na bukas sa ating Thanksgiving or Christmas